Atake kami ng Quaguna Swamp. Sa section namin noon, ang permanent room namin ay isa sa pinakamataas na building ng duulong room. Hanggang 5 p.m. ang awas namin. Some sections will say na ang weird ng mga tao sa section namin kasi maraming mga nakakakita. Maraming bukas yung mga third eye. Maraming kababalaghan na nangyari doon, gaya ng may nakikita na paring pugot ang ulo sa bubong ng simbahan sa tapat ng window namin. Ghost hunting sa lumang mall, at kung ano-ano pa. Kung yung iba mga kaklase ko na nakakita ay natatakot, may umiiyak pa, ako hindi. Natutuwa ako sa mga ganong klaseng eksena kasi na-enjoy ko kasi hindi naman ako nakakakita. Para lang akong nasa typical school na horror movie. Not until this one afternoon. Walang pasok. Nasa kwarto ako at nakahiga. Nakabukas ng konti yung pituan ng kwarto ko para sa liwanag kasi walang bintana sa aking kwarto. Hanggang sa hindi lang na ako ng antok. Nagising ako, tapos pagkamulat ko, may naninig akong lalaking bata sa may pintuan na kulay itim. Papasok siya sa kwarto. Hindi ako magising, pero alam ko na sleep paralysis lang ako. Pinili kong gisingin yung aking sarili at nagising naman ako. Agad kong kinuwento sa kaibigan ko sa section namin na isang nakakakita rin. Yung aking napaginipan at nagulat ako kasi bago pa ikwento ito sa kanya, yung tungkol sa bata, ang sabi ko pa lang sa kanya ay na sleep paralysis ako, sinabihan niya daw ako na magdasalaw ako, tapos yung sinabi ko na bakit, ang sabi naman niya, napaginipan daw niya na may bata akong akay-akay. Hindi daw niya alam kung ano itsura, kasi kulay itim lang. Doon na nagtayuan yung mga balihibo ko, at nagsimula na akong matakot. Nung pumasok ako kinabukasan, kinuwento ko kaagad sa mga kaklase ko at natakot din sila kasi yung iba pala, nakakapanaginip din pala ng bata. Then there's this one time, lunch break namin, mahilig kami maglaro sa room namin. Kaya iyon, naglaro nga kami. Tapos bilang dumating yung teacher namin, time na pala, kaya pinatigil na yung laruan namin. Kinabukasan, hinihintay namin ulit yung teacher namin after lunch break, pero hindi na siya dumating. Sabi naman ng ibang mga teachers, absent daw kasi meron sakit. Napatingin ako sa mga kaklase ko na nakakakita. Nagkatinginan kaming lahat. There's this one time, Brett, may ibang section na natatakot sa room namin. Naglipatan ng room para sa ibang subject. Kasi may lobo raw sa sulok na bigla na lang daw pumutok. Nagpalipat kaagad sila ng room. May mga teacher, pinapalipat na lang kami ng room sa baba kasi natatakot silang umakyat. Hanggang sa nakarating sa advisor namin ang issue na to, kinusap niya kami, tapos nasa harap siya. Yung table niya nakatayo. Inuuga niya yung chair niya while talking. Nang bigla siya napatigil sa paguga at pagsasalita at napatingin siya sa ilalim ng lamesa. Takang-taka kami kung bakit siya bilang napatigil. Sabi niya, sino daw yung nagharang ng paa sa ilalim? Pero wala namang tao. Kinilibutan yung advisor namin dahil doon. Dumating na rin yung guidance counselor. Sabi niya sa amin na hindi raw totoo ang mga multo, ganito ganyan. Imagination lang daw namin iyon. Magdasalan daw kami palagi. Pagkatapos niyang mangaral sa amin, lumabas na yung guidance counselor ng room namin at wala naman nagsasara ng pintuan pagkatapos niyang lumabas. Pero bigla na lang padabo na sumarayan ng malakas yung pintuan. Nagkatinginan na lang kami lahat ng magkakaklase na nanlalaki ang mga mata. Ang nasa isip namin magkakaklase, yung una, kaya nagkasakit yung teacher namin ay dahil na-interrupt yung aming laro. Nakikisali siguro yung mga batang hindi namin nakikita. Pangalawa, yung advisor namin, baka hindi siya naniniwala sa amin, kaya binigyan niya ng rason para maniwala. At ang pangatlo, nagalit yung bata kasi hindi daw naniniwala nga yung aming guidance counselor sa kanya. Hindi ko alam kung totoo ba yung lahat na nangyari, pero dahil sa nangyari sa sleep paralysis ko, naniniwala na ako. Pinabless na lang yung room namin after nun sa pare
At hindi na namin alam yung mga nangyari kasi gumamit na nga kami ng high school. Hindi ko na rin napapaginipan pa yung itim na bata. April 5, 2025. Birthday ng aking tita Abby. Mama siya ng girlfriend ko. Masaya yung araw na yun at nagluto pa siya for her birthday, although marami din naman kami mga in-order. 4 na anak ni tita kasama si GM at yung kuya nila na umuwi para sa graduation ng anak nila at birthday ni tita syempre. Galing pa silang Kuwait ng kanyang asawa. Little did we know na may ninda na palang sakit itong si tita Abby. Yung pinky finger niya sa paa ay discolored na. Nakalmot lang daw ng pusa since marami silang pusa sa bahay. Suspicion namin ay nakagat. May underlying condition pa si tita, which is yung sa diabetes niya. Family history talaga nila ito, kahit di naman katabaan si tita. At talaga naman mahilig kasi siya sa mga sweets. Medyo pinabibigyan din namin siya kasi nga, sobrang bait talaga ni tita. We just have to give back kumbaga, kahit alam namin na bawal. Pero that day nga, nagpa-check up na sila sa small clinic malapit sa amin. At ang sabi naman ng doktor, kailangan na daw i-confine itong si tita. Possible na amputation na siya, unfortunately. Baka daw kasi kumalat yung sakit. So that night, kahit birthday ni tita, we had to stop and i-confine na nga siya sa hospital. Yung 2 anak lang ang sumama, pati yung asawa ni Kuya Ramir. Siya yung galing Kuwait. Nagbantay sila doon, and that night, nag-decide kami ng jowa ko na kami naman yung magbabantay ng Monday, which is yung operation niya na, ng April 7. Nag-decide yung mga magkakapatid na better nga na i-amputate na lang yung pinky finger, paa ni tita, para hindi na lumala. Maraming mga nurse sa hospital na pinagdalhan namin. Mostly mga naka-white, and then na-figure out ko na mga intern sila. During the day lang sila. Sa gabi, mga actual nurse and doctors yung mga nag-rounds. Iba-iba yung mga scabs nila na color-coded everyday. Ang work ko ay Monday night pa. Nagko-contemplate nga ako kung absent ba ako to stay. Pero try kong matulog dun sa hospital. Unfortunately, may recent injury rin itong si Jowa kaya hindi siya maka 100% na makabantay. So every 30 minutes talaga akong nagigising sa mga komosyon. Private naman yung room, kaya pwede naman talaga magstay. May TV and all that, at saka air condition. Kaso, wala lang wifi. Ubus data talaga. That afternoon, confirmed na 5:30 p.m., ibababa na si tita for the operation. Sabi ko mag-sleep ako para maghanda na rin sa pasok ko, mga around 10 p.m. pa naman. So I did. Dala ng sobrang kaba ko, napa-chat GPT ako ng mga posibleng mangyari. Iniisip ko kasi na parang sayang yung Sunday kung bakit di pa ginawa yung operation that day. Parang namumodus kami. Pero apparently, hindi joke ang operation ng mga may diabetes. It can go real south real quick. Blood pressure, possible heart attack, and sa long term, pwede magkakomplikasyon kasi hindi for sure na magtatanggal talaga yung discoloration. Pwede talagang lumala din. Maraming check sa pinagdaanan si tita. Paranoid pa naman ako. Di rin talaga ako nakatulog at nakahiga lang ako dun sa couch. And then yung binaba na nga si tita, dun lang ako talaga nakatutog mga around 6 p.m. Nagising din naman ako kagad dahil sa isang napakasamang panaginip. Tita didn't make it. Na cardiac arrest daw siya. Di ko inopen up ito kahit kanino kasi sobrang stressful na talaga. Tsaka lahat kami ay nag-worry na. May edad na rin kasi itong si tita. Siya ay 70 years old na. So very alarming talaga itong mga ganitong situation. Buti na lang nagising ako sa lakas ng kalabog sa pinto. Napabalikwas ako nang bumukas ang pinto at may nurse na pumasok na nakaputi. Around 8 p.m. noon. Sir, tawag na po kayo ni Ma'am Jella sa baba. Second floor po sa OR. Sabi ng nurse. Pawis na pawis ako kahit may aircon. Na hindi na ako nakapaghilamos dahil sa sobrang agilagaga. Di ko alam kung anong nangyayari. Hinahanda ko na lang yung sarili ko dahil parang sobrang urgent naman nun para kalabugin yung pintuan. Kabang-kaba talaga ako, so nila ko na yung pintuan ng kwarto at nagabilin ako
sa mga nasa nurse station. Napansin ko na naka-blue scrub silang lahat. Bakit naisip ko na baka intern yun kaya medyo unprofessional talaga. Pero sabi ko, grabe naman kung bakit kinalampag niya yung pintuan. Tinanggal ko na lang lahat kung anumang emosyon sa aking mukha. Nagpunas ako ng pawis at pagbaba ng OR, nakita ko na nasa other side si GF. Hindi ako pwedeng pumasok. Kasama niya isang pamangkin niya na dumating pala, galing school. Lumabas lang si Jowa tapos nakantaka siya kung bakit daw ako bumaba. Dapat natulog na lang daw ako ulit dahil katatapos lang ang surgery ni tita. At okay lang naman ito. For recovery na. Nawala lahat ng kabak ko at nagaya akong kumain. So lumabas na ako para bumili nga ng pagkain. Umakyat na sila sa room para sa recovery. Sedated pa si tita pero mukhang okay naman siya. Kumain na kami sa room na yon at dun ko nga kinuwento kung bakit ako bumaba. Dito na nagkagulo. Wala naman daw pinagsimbihan si Jowa para tawagin ako. Kahit sila hindi nila alam kung tapos na yung operation. Right around na dumating ako, saka lang lumabas yung ortho na nag-opera para i-confirm na for recovery na si tita. Feeling ko, pinagtitripan lang ako ng aking jowa. So hindi ko nilang masyadong inisip. Nag-focus na lang kami kay tita. About a week, nailabas na nga si tita. Hindi na ako nagka-chat sa magbantay kasi may work na ako. Apparently, tinanong pa nga ni Jowa dun sa mga nurse sa ospital tungkol sa nangyari sa akin. Sabi nila, si Nurse Janine daw iyon. Namatay daw ito noong pandemic. That night, may patient daw na namatay at katabi naming room. Taga-sundo daw talaga yun. Baka siya mag-deal daw sa akin since nag-aalala ako ng sobra. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganitong kasing mga bagay. Pero nung kinuwento ko pa ng maigi kay Jowa kung ano talaga nangyari, napanlakayan niya ako ng mata kasi wala naman daw may alam na Jelly ang pangalan niya. Si ate nila nag-aasikaso ng mga papers ni tita dun sa ospital. Posible naman na narinig niya, pero madalas mga nurse talaga dun ang kausap nila. Never ang mga intern. Which on that day, I believe intern talaga siya kasi naka-all white siya. Tinry kong tandaan yung mukha niya, pero hindi ko maalala. Sobrang hazy kasi ng moment na yun. All I can remember, parang worried din yung nurse para sa akin dahil tumatag talaga ang pawis ko. Maraming beses na ako nakarating ng ospital, pero first time na may ganitong pangyayari. I consider myself a non-believer, even now. Pero tingin ko napakasipag ni Nurse Janine. I don't need to be there sa OR area, pero parang tinanggal niya yung stress na napifeel ko at namin. So I guess thank you Nurse Janine. Nakakatakot naman yung work ethics mo. Gusto ko po sanang ibahagi ang kwento ng aking tita Yu. Dalaga pa lamang siya nung nangyari ito sa kanya. Gulat na gulat talaga ako nung binahagi niya ito sa akin, kaya naisipan kong ibahagi rin sa inyo. Ayon kay Tita Yumi, isang araw, nagpaalam sa kanila yung kanyang mga magulang. Alis daw munang mga ito para mag-asikaso ng mga papeles. Ang naiwan lang sa bahay nila ay ang kanyang panganay na kapatid na si Joy, 22 years old, pati yung kanyang mga kakambal na sila Grace at Mary. Lahat sila yung mga 18 years old ng mga panahong iyon. Nandun din yung kanilang kasambahay na tawagin natin na atin, mga 28 years old. Habang nagkakwentuhan silang lahat, may narinig silang huni ng ibon na tinatawag na gukguk. Kumbaga, wago daw. Papo na din kasi mo. Ngayon, hindi din alam ng tita ko yung mga pamahiin. Hindi naman daw siya niniwala sa mga aswang. So ayun na nga, dahil sa katuwaan nila, ginagaya nila yung boses ng owl na yon. Ngayon, pinagalitan sila ng kasambahay nila. Sabi nito, wag daw nila itong gayahin, lalo na kapag magtatakip silim na. Marami daw kasi yung ginagaya-gaya na anyo, pero di daw yun talaga sila. In short, sigbin daw, alaga ng mga mangkukulang. Pero matigas talaga yung ulo ng mga tita ko. Kahit mga matured na sila, hindi talaga sila naniniwala sa mga aswang-aswang. Nung narinig nila yung sinabi ng kanilang kasambahay,
Nagsitawanan lang sila. Hinayaan na lang sila ng kasambahay. Noong mga 6 na ng hapon, nagsipagpasukan na sila sa loob ng kanilang bahay. Habang kumakain sila, may nararamdaman na kakaiba yung panganay na si Tita Joy. May naglalakad sa gilid ng bahay nila. Pinagsawalang bahala niya lamang daw iyon. Akala nito, yung tito lang niya na kumukuha ng bayabas sa likod. Kasi sa likod ng bahay nila ay bundok na. Tapos sa harap naman nila ay dagat. Isla kasi yung aming tirahan. Sa likod din naman noon, may mga tanim silang mga bayabas. So anyway, back to the story ng tita ko. Noong mga 7:30 na raw, matutulog na sila. Dati, hindi naman uso yung mga TV-TV. Radyo lang ang meron sila. Nung pahiga na nga sila, nawala na yung mga naglalakad-lakad. So, tuluyan na nilang pinagsawalang bahala ito. Nung mga bandang 9 o'clock na ng gabi, biglang nagising yung tita ko na si Tita Joy. Naiihi daw ito. Nung paglabas niya ng CR, may napansin siyang parang tao na nakasandal sa gilid ng bintana nila. Tinitigil lang naman niya daw ito at binaliwala lang. Noong mga 3 a.m. ng madaling araw, biglang nalamig yung tita ko. Kinuha niya yung kumot sa kanyang paanan. Pag-angat niya ng kumot, hindi daw niya ito maangat. Feeling daw niya, may humihila. Akala niya ay isa sa mga kapatid niya na nakikipagharutan. So ayun, nakipaghilahan siya ng kumot. Pagtalingon niya, tulog pala yung kanyang mga kapatid na babae. So doon na siya kinilabutan. Noong tumingin siya sa bintana nila, bigla na lang daw itong nabuksan. May sumisilip sa kanila. Ginising niya yung mga kapatid niya. Yung unang nagising ay yung matatakutin. At gulat na gulat ito nung makita yung kanyang ate na nakatulala at parang hindi makapagsalita. Parang naninigas daw. Parang hinihila daw si Tita Joy papunta sa bintana. Ngayon, sa sobrang takot ng tita ko na si Grace, ginising daw niya si Tita Mary, kaso hindi daw ito magising-gising. Hinila na lang daw niya si Tita Joy at sumigaw daw siya. Narinig ito ng kanilang kasambahay. Nung nakita daw ng kasambahay nila na hinihila na ni Grace si Tita Joy, super shock daw ito. Habang mapapalapit daw si Ate May, sinasabi niya na, "Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Ayaw nyo kasing maniwala at itigas kasi ng mga ulo nyo." Tapos sumigaw pa si Tita Grace na kunin yung itak doon at tusukin daw yung parang sumisilip yung sa bintana. Kaso ayaw kunin ni Ate May, kasi natatakot din siya. So nung sumigaw sila ng pangalan ni Jesus, bigla na lang daw itong nawala. Tumigil lang daw ito ang mga pangyayari ng mga bandang 4:30 a.m. Ayun lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Itong kwento ko ay tungkol sa aking asawa. Year 2021, hindi na sobrang higpit ng time na yon dahil sa COVID. Boyfriend ko pa lamang siya that time. Every Friday night, sa bahay siya umuwi pagkagaling niya ng trabaho. Noong time na na-experience niya to, bare months na, so expect na foggy na yung weather sa amin. Lalo sa lugar namin na pinangyarihan. Nagmumotor lang yung asawa ko pag-uwi, papunta sa bahay namin. During that time, medyo late na siya nakapagbiyahe at medyo maulan din. Dahil nga maulan, mabagal lang ang pagpapatakbo niya. Until dumating siya sa part na sobrang kapal ng fog as in zero visibility. Sinabayan pa ng ulan at napakadilim dahil nga sobrang late na. So mas mabagal yung kanyang patakbo ng motor. Okay naman daw yung biyahe. Hindi naman daw siya natatakot since lagi naman daw siya dumadaan doon na mag-isa. At nung time na to, may kasabay din siya na isang nagbumotor. Nauuna lang sa kanya pero malayo ang pagitan nila. Dahil nga aware siya na accident-prone area yung lugar, malayo pa lang, bumubusina na siya. Habang nakafocus siya sa pagdadrive, may napansin siyang naglalakad sa kanyang unahan o dun sa right side ng kalsada. Hindi na lamang daw niya ito pinansin, thinking na baka may tao lang daw na naglalakad pa that time. Pero habang papalapit siya ng papalapit, nawala na yung mga tao na nakikita niya. Which is according to him, kitang-kita niya na may naglalakad talaga na parang anino. Sobrang kabado na daw siya at take note, lagi siyang dumadaan doon
kaya sanay na siya kahit madilim at wala siyang kasabay ng ibang sasakyan. Pero nung mga time daw na nangyari ito, kakaiba doon yung takot at kaba niya na hindi niya maipaliwanag. Ang ginawa niya, hinabol niya yung nakamotor na nauna sa kanya para tanungin kung nakita din ba nito ang kanyang mga nakita. Ang sabi naman ng lalaki, wala naman daw siyang nakita, meron man daw. Makikita daw niya dapat ito sa side mirror niya since maliwanag yung ilaw ng motor ng asawa ko nung nangyari ito. Sa sobrang takot niya, mas pinilisan niya pa yung pagdadrive hanggang sa makarating na nga sa aming bahay. Pagdating na niya sa amin, nagkwento kagad siya. Habang nagkukwento siya, pansin ko talaga na grabe ang kanyang kilabot. Hindi na kami nagtaka na may nakita siya doon since marami talaga yung na-aksidente at marami na rin binawian ng buhay sa lugar na iyon. Kung may nakakarinig ba ng kwento na to at alam kung saan yung aksidenteng bus na may sakay ng mga estudyante na nag-field trip at marami binawian ng buhay, malalaman ninyo kung saan lugar ito nangyari sa Rizal.